3 DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita. Maraming salamat, Pinoy Gising, sa paghatid ng ating mga balitang pambansa. Oras po natin ganap ng alas 5:23 at dadako na po tayo sa ating mga lokal na balita. Ako po yung tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Sa ating mga lokal na balita, daang-daang residente sa mga Tarang Pangasinan nabigyan ng libreng serbisyo medikal. 4 na sitio sa Barangay Lawak lang mga Tarang Pangasinan ang naserbisyohan ng libreng medical, libreng bunot at manggamot nitong July 30, 2025 o kahapon. Nakatanggap din sila ng food packs, asin at seedlings. Bukod dito, dala rin ng pamahalang panlalawigan ng iba't ibang veterinary services para naman sa mga alagang hayop. Meron ding health and wellness sessions tulad ng libreng gupit, masahe at zumba. Nagkaroon din ng arts and craft session para sa mga chikiting. Tiniyak naman ang pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III na tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay at pagpapaabot ng serbisyo ng Kapitolyo sa lahat ng barangay sa Pangasinan. Samantala, masayang binati at binigyan inspirasyon ni Governor Ramon Gico III ang mahigit 700 estudyanteng nagtapos sa pamamagitan ng Alternative Learning System ng DepEd Pangasinan 1 noong July 29, 2025 sa Season Auditorium Capitol Complex, Lingayen, Pangasinan. Sa mensaheng pinabot ni Governor Gico kay Executive Assistant Attorney Rondel Castillo para sa mga graduates at completers, idiniin ng gobernador na edukasyon pa rin ang pangunahing sandata sa pagharap sa bawat hamon ng buhay kaya't piliting tapusin ang pag-aaral at abutin ang pangarap. Bagamat abala ang gobernador sa pakikipagpulong sa ilang ahensya ng pamahalaan hinggil sa epekto ng malawakang pagbasa sa lalawigan, tiniyak niya ang patuloy na suporta ng lalawigan sa Alternative Learning System ng DepEd o ito yung tinatawag na ALS. Dumalo sa graduation at completion ceremony si Assistant Schools Division Superintendent
Dr. Arlene Casipit, Chief Education Supervisor, Curriculum Implementation Division, Dr. Carmina Gutierrez, Assistant Schools Division Superintendent, Rosario Cabrera, at Schools Division Superintendent, Dr. Fatima Buwado. Kasabay ng culminating program para sa Nutrition Month 2025, isinagawa rin sa programa ang isang kick-off activity bilang paggunita sa ika-8 anibersaryo ng Rebolusyon laban sa kahirapan. Ito ay binubuo ng Ukay for a Cause, kung saan inilunsad ng live selling ng mga donasyong damit na sinabayan pa ng isang fashion show. Ang mga bayambanggenyos from all walks of life ay game na rumampa. Mayroong street sweeper, PWD, LGBTQIA+, LGU Department at unit heads, LGU employees, solo parents, beauty queens, models, teachers, senior citizens, at pati na mga municipal councilor. Ang lahat ng maliliko mula rito ay ilalaan sa pagbili ng kubo na ipagkakalob sa mga kapuspalad na bayambanggenyo. Muling rumonda sa iba't ibang panig ng mga aldaan para sa post-disaster inspection ang sanipersang kawani mula sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Engineering Office, Municipal Agriculture Office, at Office of the Municipal Planning Development Coordinator ngayong Webes, July 31. Alinsunod dito ang aktibidad sa direktiba ng alkalde ng mga aldan para makita ang estado ng iba't ibang barangay at matukoy ang mga programa at proyekto maaaring makatulong kontra baha at iba pang kalamidad. Ilan sa mga barangay na ininspeksyon ay ang Anulid, Alitaya, Bantayan, Batang, Malabago, Nibaliw, Pugo, Salaan, Talugtog, Tubag at Gigilunin. Sa pag-iikot ng grupo, napansin na kahit hindi na tuloy-tuloy ang pag-ulan kumakailan, mabagal pa rin ang paghupa ng baha sa iba't ibang bahagi ng mga barangay, lalo na sa mga mabababang lugar. Isa sa nakikitang dahilan dito ang mga depektibo at baradong drainage system sa mga barangay na mahalagang matutukan upang maging epektibo at magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig. Sinamahan ni na punong barangay Myla Muyargas ng barangay Malabago at punong barangay Daniel Biasura ng Tubag ang pag-inspeksyon sa ilang bahagi ng kanilang barangay kung saan nakita rin ng grupo ang baradong mga kanal at mabagal na paghupa ng naipong tubig, ulan at baha. Tinukoy na rin ang mga daan na mababa maging makanal na depektibo. Maaaring irekomenda para may saayos at may sama sa ihahaing flood mitigation project sa bayan. Na-monitor din ng grupo ang tulay na sa gawing Sitio Baybay Bantayan na irekomendang mai-saayos. Samantala, kahapon pa rin, o noong July 29, nagsagawa ng gikonsulta mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Don Tranquilino Auditorium. Ito ay sa pakikipag-ugnayan ni Mayor John Celeste ng Bayan ng Agno at ng LGU Agno sa pamahalang palalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Mangico III. Hatid nila ang libreng check-up, libreng gamot, libreng konsultasyong medikal. Bilang tugon sa mga naapektuhan ng Bagyong Emong, ito ay bahagi ng pagkakaisa at malasakit sa pamahalaan para sa bawat mamamayan, ang kalusugan, serbisyo at pagmamalasakit. Mahigpit na sinusulong ni Governor Ramon Gico III ang dredging ang malawakang paghukay sa mga ilog upang matugunan ang mga problema ng patuloy na pagbaha sa lalawigan. Sa isang press briefing, binigyan diin ni Governor ang pangangailangan para sa isang komprehensibong plano para sa rekonstruksyon ng drainage system, pumping stations at detention ponds. Gaya ng binigyan diin ng gobernador, isa sa mga pangunahing hakbangin ng pamahalang palalawigan ay ang pagsasagawa ng dredging mula sa bukana ng ilog hanggang sa upstream areas. Ito ay alisunod sa DAO 7 na namamahala sa mga gawain sa dredging sa bansa. Higit pa rito, hiningi ni Governor Gico ang suporta ni Vice Governor Mark
Ronald Lambino at ng Sangguniang Palalawigan dahil iminungkahi niya ang paggawa ng ordinansa na lilikha ng task force na nakatuon sa pagbawas sa baha at rehabilitasyon ng mga sistema ng lalawigan. Hinikaya din ni Governor Gico ang suporta ng lahat ng kinatawan ng Kongreso ng lalawigan upang suportahan ang pagsasakatuparan ng proyekto. Sa ating balitang sports, puno ng tuwa ang multi-titled Filipina Wushu specialist na si Agata Fernandez Wong sa pagbabahagi ng taus-pusong pasasalamat matapos siya mapili bilang isa sa mga flag bearers ng bansa kasama ang wakeboarder na si Rafael Trinidad sa The World Games 2025 mula August 7 to 17 sa Chengdu, China. Ang 27 anyos na Filipina athlete ay nagpahayag na matinding pagmamalaki hindi lamang sa pagkatawan sa wushu sa prestihosyong quadrennial event kundi pati na sa pagwawagayway ng bandila sa unang pagkakataon. Si Wong ay 5 beses naging Southeast Asian Games gold medalist at World Wushu Championship 2-time silver winner. Ibinahagi nito ang buong pag-asam na ang kanyang tungkulin bilang isang flag bearer ay makatutulong initaas ang profile ng wushu at magbukas ng mga pinto para sa sports sa bansa at sa buong mundo. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Inyo po tagapagbalita ako po, si Susan Valdez Yadaw. Oras po natin, ganap ng alas 5:32. Kantabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Oras po natin, ganap na alas 5:35 at welcome sa ikaw bahagi po natin programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani, Paragire. Ay. Magandang umaga po. Ayan, nasa sa countdown ko 11th day na mula po nung bumaha dito sa siyudad ng Dagupan. Pero dito sa Rizal, Baha pa rin. Baha pa rin, pero konti na. Hindi na kagaya ng dati. Parang ang gadkin, kalit-kalit. O lampas na daiset na kalit-kalit. Lampas. Lampas pa siya. Oo, lampas siya. Ano yun? Ayan. Lampas siya ng konti. Kalit-kalit yung bukong-bukong ng no? Oo. Pero sa downtown, siguro sa gitna, okay. Doon lang siguro sa malapit sa overpass, ang may tubig-tubig pa, mas maraming tubig sa gilid. Ayan, yung nakausap ko naman sa yung nakausap ko, yung tricycle na sinakyan ko, malalim pa daw sa malalim pa sa Mayumbo. So, hindi pa sila nagsasakay papunta doon, hindi pa kaya. Tagal, umiikot sila ng yung Kalasyaw na jeepney, umiikot pa rin sila ng tambak-tubang. Kasi syempre, bihira yung jeepney, didiretso. Ang hanggang sa kahapon na ang nahihirapan sila na part ay yung paakyat dito sa Perez Junction. Hindi pa nila natabunan kasi nga hindi pa bumababa yung tubig. May tubig pa doon sa area na 'yon. Kasi pag wala ng tubig, pwede na nilang lagyan ng anong tawag nito, tambakan yung approach niya. Mm-hmm. Parang yung nangyari dito sa Herrero Perez. Pero yan, at least wala nang bagyo. Si Habagat, pabugso-bugso. Magdala pa rin po tayo ng payong kasi nagugulat ka ang ganda ng sikat na araw tapos matalikod ka lang umuulan na. Mm-hmm. So talagang climate change talaga yata. Yung iba na. Hindi mo maintindihan ang panahon. Pero good news muna tayo para sa mga pensioner ng mga retirado, o mga retired pensioners ng SSS. Yan. SSS at saka yung mga disability pensioners na umaabot sa 3.8 million tuwing September taon-taon hanggang 2027 yung increase na tatanggapin nila. Yan, yung para sa mga retirees at disability pensioners, itataas ng 10% ang kanilang pensyon, samantala itataas naman ng 5% ang matatanggap ng mga death or survivor pensioner o mga asawa ng mga retiradong SSS member na pumanaw na. So, kung beneficiary ka, kung magkano tinatanggap mo, plus 5%. Pero yung mga retirees talaga, plus 10%. Totoo kaya to? Kasi hindi pa nabibigay yung hindi ba yung ipinasa nila noon na 2,000, na 1,000 lang inibigay, tapos yung 1,000 hindi pa. So, siguro, itong 1,000 na to, unti-unti, hanggang sa ma-reach nila. Pero hanggang 2027 daw So, 3 tranche. Ang ibig sabihin po nitong increase na to. Hindi siya one time, big time. Hindi siya one time, big time. So, kung 5,000 ang pension sa SSS kasi napakaliit lang. Parang napakalit lang talaga ng pension sa SSS ng mga mga pensioner. Kung 5,000 plus 500. So, 3 buwan yun, madadagdagan ka ng 500 taon-taon hanggang 2027 ng September. So, after ng 2027, 6,500 na yung pension mo. Mm-hmm. Kung 5,000. May nagtanong dito sa nag-send ng question sa messenger ko. Tinatanong kung may pasok ba sa GSIS. Lagay ko meron kasi ang suspension ngayong araw, August 1, base sa Executive Order number 26, signed by Mayor Belen Fernandez, ay klase lang. Suspending classes on all levels. Excuse me. So, ibig sabihin, may pasok sa mga
sa mga government offices. Ang dami na kasing So wala pa rin pasok sa school? Wala pa rin. Sa all levels, ngayong araw, dahil pa rin sa effect nitong baha, tapos sa school administrators, ito sa private schools are directed to take necessary precautionary measures to safeguard school facilities. So yung sa private schools, depende kung ano yung announcement ng inyong admin office. Pero sa public, all levels walang pasok. So yung pupunta sa GSIS, kasi GSIS yung pupuntahan nila, palagay ko may pasok doon. Kasi ditong mga nakaraw, sarado kasi nung 29, sabi niya. Kasi may suspension ng klase at saka work sa government offices. Pero lang sa mga frontliners. So, yun po. Ang daming, dakot sa napapakil yung unlad GSIS. Pero ngayon, ulitin ko, wala hong announcement ng suspension ng pasok sa government offices. So, ibig sabihin, bukas sila. Alam nila kung kanino magtatanong, ano? Natumbok nila kung kanino magtatanong. Ayan, open po sila ha, GSIS. Ang daming pumupunta. Siyempre, itong, di ba, pag meron ng announcement ng under state of calamity, matik yan, open na yung filing ng calamity loan sa SSS tsaka GSIS. Ayan, kailangan lang nila yung declaration ng state of calamity. Meron pong pasok. Okay, so yung mga yung mga kababayan po natin na naghihintay ng hinihintay natin yung relief, no? Yan yung mga hinihintay natin na relief dito po sa Dagupan. Ayan, di ko pa alam, wala pang balita tungkol doon sa yung pinamimigay pa rin na nakikita natin yung galing sa DSWD at saka naghihintay pa rin po yung iba na mabigyan din. Kasi sabi mo nga yung sa Mayumbo, masipag sila umikot. Masipag umikot yung mga BHWs kung merong mga announcements o kung merong mga ganyan. Pero hopefully, naikot nila lahat kasi yung sa inyo madaling puntahan eh. Meron silang kanya-kanyang AOR. Kaya nga sana nga napupuntahan din nila lahat na kumpleto yung napupuntahan nila kasi merong isang area diyan sa Karanglaan naman ito, nakikiusap na raw na mabigyan sila pero hindi pa rin sila binigyan. Karanglaan sa mga sa mga residential area, mataas ang tubig diyan. Kaya nga meron nga yung ang tagal nga hindi nga nakapasok yung kasama nga namin eh. Nakikiusap na raw na bigyan sila, hindi pa rin sila nabigyan. Sana this time wala na pong politika muna dito sa Dagupan City. Medyo ceasefire muna sana ang politika. Wala muna sana ang kulay-kulay sa paghahatid po ng ng mga itong mga ayuda o tulong mula sa gobyerno, lalong-lalo na yung tulong di naman po nagagaling sa kanilang sariling bulsa at galing naman ito sa gobyerno. Sana hindi na sila wala na munang tawag nito, titingin ko anong kulay po ng kanilang mga binibigyan ng mga staff. Okay, ang opisina pa rin po ng NBI sa Alaminos ay nandun pa rin, matatagpuan pa rin sa Don Leopoldo Season Convention Center, doon sa mga para sa mga kumukuha ng kanilang mga clearances. Ayan, doon muna dahil hanggang sa ngayon wala pa rin daw kuryente sa nabanggit na doon sa kanilang opisina. Kaya doon muna sila pansamantala sa Don Leopoldo Season Convention Center para doon makakuha ng kanilang mga yung clearance o NBI clearance. Ang examination for grades naman ito, abiso ito sa bayan ng Mangaldan, examination para sa grades, hindi pala sa Mangaldan, sa Agno. Meron din silang grade 7 o kaya. Ang examination para sa grade 7, Lingap Edukasyon Agno Tulong-Dunong Scholarship Program ay na-reschedule sa August 16, 2025. Pag sinabi mong grade 7, high school na to, no? Grade 7 is first year high school. Ito yung first year high school na. Dati kasi, first year high school ka mula natanaulo ka laod grade, mambilang ka ni. At 8 a.m., alas 8 na umaga, August 16, sa Agno Central School, dahil nga po sa kasalukuyang sitwasyon sa nabanggit na bayan. So, kasalukuyan pa rin po yung kanilang paglilinis at yung
Pero ang daming nakikita ko yung mga post nila. Ang daming nagpapahatid ng nagbibigay ng tulong dito sa Agno. Sako-sakong bigas. Yung mga inihahatid din na tulong din para sa kanilang mga kababayan. Yung panawagan nga po panawagan ni Mayor John Celeste, tumutugon yung mga kanilang mga kababayan doon sa kanyang panawagan for donation. Yun yung mga nakikita natin iba't ibang mga private entities. Pati pati ang San Manuel, natuwa naman ako, ang mayor ng San Manuel, Pangasinan, nagatid din ng tulong diyan sa doon sa Agno. Nakakatuwa rin naman kasi itong area diyan sa Eastern Pangasinan, hindi sila gaanong naapektuhan ng bagyo. Itong bagyo. Yung nagkataon lang na yung human error yung nangyari doon sa Umingan dahil yung gatekeeper mali yung direksyon yung nabuksan niya. Imbis na diretso sa ilog, dumiretso sa bayan. Siguro kaparakman niya, no left ka mo, kawigi. So, kawanan. No left ka mo, kawanan. No left ka mo, right. So, nasa isip niya. Pag nimbagam niya kawanan, kawigi. Kaya binaha ng matindi ng yung Umingan and poblasyon Umingan and part of Balungao. Pero nung nakorek na, mabilis namang nawala, nag-subside yung tubig. Other than that, hindi sila maggaanong apektado nitong mga nagdaang dabarkads na mga bagyo. Oo nga. At saka makikita natin halos sa lahat ng mga yung mga inaanunsyo natin na mga walang pasok dito sa 6th district, makikita mo sila lang yung walang announcement na walang pasok. So may pasok, hindi po gaano naapektuhan ang Eastern Pangasinan. So yun nga, sabi ko, nakakatuwa na dito mismo sa lalawigan ng Pangasinan nagtutulungan. Yan. So yung nakita natin na from San Manuel, nagpunta sila ng Agno para maghatid ng tulong dito sa sa kanilang mga kababayang Pangasinense diyan sa bayan ng Agno. Ito, announcement naman, ay pinarating sa atin ito ni Ma'am Eileen Riamon ng Dagupan City National High School. Pero ay patungkol sa admission test para sa University of the Philippines, UPCAT, University of the Philippines College Admission Test. Nakatakda ito nitong nakaraan pero na-postpone dahil nga sa baha-baha. Ito ay gaganapin na po August 2 to 3 at imbis na Astrodome, ang venue ay doon na sa Lingayen, Pangasinan School of Arts and Trades, Pisat, Covered Court, Alvear Street, Lingayen. So August 2 to 3, yung mga nakatakda na mag-take ng exam, yung morning session examinees, dapat daw nasa venue na kayo not later than 6 a.m. So, dapat maaga matulog, maaga gumising. Samantala, yung afternoon session examinees naman, dapat nasa venue na kayo not later than 12 noon. So, August 2 to 3, ulitin ko, sa na po ang venue? Pisat o Pangasinan School of Arts and Trades, Covered Court sa Alvear Street, Lingayen. Katabi lang ito ng ng Narciso Ramos Sports and Civic Center. Okay, mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap ng alas 5:48. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng
capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Okay mga kaibigan, meron pa tayong 9 minutes na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Congratulations sa Pangasinan PNP Press Corps. Ayan, sa pagbibigay nila ng sa natanggap na parangal mula sa Pangasinan Police Office. Ayan, PPO. Dahil nga sa contribution daw na naibigay o na sa contribution ng mga media sa paghatid po ng mga balita para sa Pangasinan Police. Ayan, yung activity, ito po yung 30th PCR month ng Philippine National Police at ang kanilang theme ay mga natatanging tagapaglingkod at katuwang sa komunidad. Title pala ng yung press release, Pinarangalan. Yan, ginanap kahapon ang pangalan po ng PNP headquarters sa Lingayen, Camp Governor Antonio U. Sison. Ayan, 30th Police Community Relations Month. Ito yung theme. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng police, ligtas ka. At ang guest of honor and speaker ay mula naman sa National Police Commission, si Attorney Raymond Philip Rivera. At ang tumanggap nung plaque para naman sa Pangasinan PNP Press Corps, walang iba kundi ang presidente si Hilda Austria. Ito may meron name to. Martin. Ayan. Martin Austria. Ayan, ang presidente mula naman sa Philippine News Agency. Samantala, provincial government, dire-diretso po yung pagbibigay naman ng tulong sa iba't ibang bahagi po ng Pangasinan, lalo na dito sa Western at Central Pangasinan na todong naapektuhan nitong nakaraang mga bagyo. At sa ibang panig naman natutuwa tayo na makabasa po ng mga posts, lalo na dyan sa mga taga-Western Pangasinan na meron na silang ilaw, doon sa area nila, meron ng tubig, pero si Ma'am Mylene sabi niya, aliwanag na ng paligid ko, bakit sa akin wala ba? Mukhang yung sa poste niya yung meron kasi mga areas na meron ng kuryente pero meron pa ring marami pa rin yung wala na. Sa Bulinaw, ito yung list ng partially restored power lines sa munisipalidad as of kahapon. Sa Barangay Arnedo, Balingasay, Kabuyaw, Katunggi, Concordia, Herminal, Guyodon, Liwaliwa, Luciente 1, Luciente 2, Salud, Sampaloc, Tara, Saragosa. So yan, 2, 4, 6, 7, 14 barangays na yung na-restore nila out of, ano nga ba yung barangay doon? 28 yata yung mga barangay doon. So, yun na nga. Ilan yung, pero partially restored pa lang sila. Partially restored, hindi hindi buong Arnedo. Hindi buong yan. Several barangays have partially restored power lines kwanto. So, ibig sabihin, meron pa rin mga areas siguro na, doon sa Luciente 1, meron ng mga na-restore pero hindi pa lahat. Ayan, ang source ay ang Panelco 1. Nakikita natin ang sipag-sipag ng Panelco 1. Talagang puspusan itong sinasagawa po nilang pagtatrabaho. Ito yung headed by Attorney Napoleon Segundera. Talagang napakasipag.
Ayan, at talagang pinagtutuunan talaga nila ang apoy ugipan, walang tulugan. Ito yung mga heroes na hindi natin nakikita, hindi napapansin. Na agad-agad silang umaakto na yung mga electric cooperatives, ayan, tumutulong sila sa kanilang mga kapatid. Ito naman gusto kong ibahagi to. Post ito ni Mayor Attorney Chris Ever Tadeo Lainez, ang mayor ng bayan ng Umingan, kasi nagkaroon din ng distribution doon ng mga relief packs dahil nga binaha sila nung una. Sabi nga dito sa Ilocano, tanusika nga nakaawat, nakita nga dejay karubam kat awan ti mailuto na. Damon. Haan met siguro nga dakes nga ikan Isang kadwawat na nun. Ingkan iti duray uray maysa wenno 2 nga kilo nga bagas nga naawat mo. Ta siguro haan met nga dakes nga agaramid tayo tinasayaat. Iti kastoy nga panpanawon awan ti sino man nga agtitinulong no di ket si tayo matlaeng nga umili. Correct. Kung nakita mo yung kapitbahay mo o walay kabat mo, wala siyang mailuto, di pa siya nakatanggap ng relief packs, share. Life is sharing. Lalo na sa panahon na ganito. Akala ko ang sasabihin niya, i-report mo na sa dun sa LGU para mabigyan din. Siguro, bigyan niya muna. Kaso, buti kung marami binibigay. Ayan. Oo, pero, sana kung marami, pero kung sapat din lang pero dun kung sa sabi pamilya. naman niya, kung meron namang konting mga dakastikwa, mangi-share. Kasi doon sa Alaminos, ang sinasabi nila kapag hindi nabigyan. Ayan, kapag hindi nabigyan kasi kung minsan meron din meron din sa barangay dahil hindi naman nila controlled. Although binibigay na ipinapaubaya sa mga barangay yung pamamahagi nga ng istab at saka distribution para mas mabilis. Kung minsan meron din mga barangay officials na talagang may kakaiba, so talagang nilalampasan din purposely. Ayan, ang panawagan ng LGU, lumapit kayo sa LGU. Ayan, kasi talagang lahat bibigyan at merong hindi talagang lahat bibigyan kasi nga based dun sa listahan nila yung census na listahan. So hindi voters list yung kanilang tinitingnan kundi yung sa census. So kapag hindi ka nabigyan, ibig sabihin bagong salta. Pero hindi ibig sabihin na bagong salta bagong dating ka lang, hindi ka na mabibigyan. So basta lumapit lang kayo sa LGU. So yun yung panawagan naman ng LGU Alaminos. Speaking about bagong salta, kasi nung dito sa Mayombo, pag DSWD kasi may interview po yan. May form na finifill upan. Kahit anong panahon na may distribution ng relief packs, meron talaga yung pinipirmahan. So meron yung pumunta doon sa center. So in-interview siya. Saan ka nakatira? So sinabi niya kung saan yung bahay. Nagbo-board daw siya doon. So sabi, ilang buwan ka na dyan? So may qualification din kung boarder o transient. Pero bibigyan din sila. Samantala ang opisina po, pero nagwiwis kami na sana makarating sa amin yung box na yan. Kahit itsura lang ng box. Kahit box na lang. Kasi ilang beses, kahit itsura lang ng box, makita ko malang kung ano itsura ng box na yan. Kasi nakikita ko lang sa Facebook na pinopost at saka inaabot. Ayan. Pero hindi namin nakikita kung ano itsura ng box na yan. Kung ano laman. Gising-gising mga opisyales at saka mga BHW ng Pero syempre yung BHW, hindi lalarga yan kung walang walang advice from the barangay officials, lalo na barangay captain. Pero yung Office of the Vice President po, Office ni Vice President Sara Duterte, yung satellite office niya na nasa Dagupan, tahimik sila umiikot din. Hindi man nabibigyan ng lahat, pero sila, tatrabaho at tumutulong sa ilang mga lugar. Na sila, nag-a-assess, ganon. Humihingi sila ng report sa mga LGUs na mga affected. Pero by the way, ang opisina po nila, hindi na dito sa Dagupan, sa Kalasyaw na po. Malapit sa intersection. Paano ko ba siya i-describe? Ito na ako, hinahina ko sa mapa. Alam mo yung, yung coffee shop na book, Saan yan? Diyan sa dulo ng papuntang
Dito sa Lukaw. Book Scoop ba yun? Meron bang... Sa Lukaw? Oh, yung kulay itim na... Oo, sa Lukaw pa yon, junction. Hindi, pero doon nga yung... Kakaliwa doon. Yun yung magiging basis mo lang sa likod. So, kalasyaw na daw siya. Oh. Ayan. So, kalasyaw na daw. So, ayon kay, kay Katrina Biray. So, yun yung, yung parang sa likod ng... Di Venecia na siya eh. Doon sa banda roon. Oo, yung... Pero, hindi ko maalala, Book Scoop ba yun? Yung kulay itim yung Pag yung kulay itim na coffee shop kasi andito sa kanto ng Oo, kaya nga parang intersection ang sinabi. Sa junction na yon. So yun yung parang yun yung parang landmark lang niya. Pero hindi doon sa bandaron pa. Siguro madali na siya hanapin. Pag doon ka magtanong ka siguro doon. I-message ko malalaman si mo na. Para kunin ko yung direction. Good morning kay Josie Leda Mateos, Cecilia Morante, kay Ayo Yoko Batutay, Rafael Acosta Mangaliag, Sofia Mamarin Matias, Daniel Richter, mayaman siya. Kay DCV and Vinny Chua, good morning. Nakita ko yung pangalan niya. Nakikinig. Oo, at saka syempre kay Mama Ta. Pero dyan sa kanila, doon sa kanilang castle, sa umaga, sa baba, sa taas, kwanto, yan, may mga nakatanim na radyo. May mga nakatanim na. Ito yung address. Sa Old de Venecia, ma'am. Sa likod lang po ng Black Scoop. Ayun, Scoop. Black Scoop. Black talaga. Kaya Black Scoop. Sa Lukaw. Sa likod po ng Black Scoop sa Lukaw. Doon lang po sa may intersection going Kalasyaw and Lukaw po. Yun. Pero sabi niya, na siya. Kalasyaw na siya. Pero doon sa intersection. Hanapin ko si Black Scoop magkakape ako doon. Oo. Pero mukhang konti yung nagkakape doon. Maidadagdag ako. Kasi black kasi. Pati yung niya black din. Meron kasi dito sa kanto ng yung junction dyan sa Lukaw, nasa left side. Meron yung coffee shop dyan na black yung pintura niya sa labas at mukhang may black din yung pangalan ng kanyang pwesto. Ayan. Good morning at Chicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. Si Madam Rose Ke, good morning. Where are you? Ayan. Nag-ano sila doon sa Pampanga. Si Rodel Edades Peralta, Ben Gab Hubillanos, Rafael Acosta, si Grace Matro. Ayun, binasas. Hi, si DC Vian. Na-miss ko. Kahapon hindi kami nag-chat. Okay, mga kaibigan, bilis po ng oras natin. Kuya Benji, good morning ha. Tsaka si Marie Pag at si tinuro na kita, Nino alam mo yung trabaho mo yun. ng Dory Canteen dyan sa may Capitol Complex. At saka Lingayen. Tita Ani, good morning. Ayan, papasensya ka lang kung pambihira lang, pagbihira lang yung nababanggit at batalag yan ang nanunutan kasi hindi ka naman magchat ka dun sa PM. Ayan. Wala na po tayong sapat na oras, mga kaibigan. Tabayanan po ninyo. Susunod agad. All in the morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side. Si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagiro. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google